Kabanata 12:11. Yun Tianteng nasugatan ba? Nang makita ang pagganap ni Yun Tianteng, lahat ng naruroon ay napabuntong hininga. Habang nakatingin sa payat na binata sa kawalan, wala silang mahanap na ibang salita para ilarawan ang kanilang mga iniisip maliban sa takot. Paano ito posible? Labis na malungkot ang mukha ni Yun Tianteng, at ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng paniniwala. Tumingin siya kay Zephyr, at ang kanyang mga mata ay malungkot. Nayanig ang kanyang puso. Ngayon lang, nang ang atake ni Zephyr ay tumagos sa kalangitan, ang nakakatakot na kapangyarihang iyon ay biglang pumailan lang. Para bang tinulungan ng isang Diyos ang kanyang katawan, isang malakas na puwersa ang pinakawalan ng malakas. Kahit na napakalakas niya, napalipad pa rin siya. Kasalukuyang nasa kalagitnaan ng hakbang patungo sa espiritu si Zephyr. Sa labas ng mundo, isa rin siyang makapangyarihang tao. Gayunpaman, kumpara kay Yun Tianteng mismo, mayroong malaking agwat sa pagitan nila. Bagamat hindi mataas ang tingin ni Yun Tianteng sa kanyang sarili at sa iba pang mga sect master, tiyak na hindi problema para sa kanya ang makipagkumpetensya sa mga elder. Kaya naman, malinaw na malinaw sa kanya ang sarili niyang lakas. Ngunit ngayon, nang tingnan niya si Zephyr sa harap niya, nagsimulang manginig ang kanyang puso. Ang Zephyr na nasa harap niya ay sadyang nakakatakot. Ang lakas ng payat na batang lalaki ay parang isang banal na elepante. Nang iunat niya ang kanyang mga braso, para siyang isang dragon elepante na sumasayaw ng ligaw. Siya ay napakalakas. Bawat galaw ng ganitong uri ng kapangyarihan ay may taglay na aura na kayang durugan ang lahat. Kasanayan sa pagpapapino ng katawan. Tiyak na isa itong hindi kapani-paniwalang kasanayan sa pagpapapino ng katawan. Ang Zephyr na ito ay nagtataglay ng isang malaking sikreto. Ang tinatawag na kakayahan na may tatlong sinag ng liwanag ay tiyak na peke. Habang nakayuko ang kanyang mukha, umungal si Yun Tianteng sa kanyang puso. Boom! Isang pagsabog ang narinig. Isang dagat ng dugo ang kumalat sa kalangitan. Sa loob ng dagat ng dugo, ang kasuklam-suklam na malademonyong dragon na kulay dugo ay muling nag-evolve at naging isang kuko ng dragon na tumakip sa lahat ng bagay sa kalangitan. Para itong isang sinaunang malademonyong bundok na kulay dugo habang walang awang pinipigilan ang lahat. Nako, Star Sword Emperor, ano pang hinihintay mo? Umatake ka na. Dahil sa karakter ni Yun Tianteng, sapat na ito para ipakita na nanginginig na siya sa takot na baka hilingan niya ang Star Sword Emperor na magsanib puwersa. Swoosh! Sa dagandong ni Yun Tianteng, ang Star Sword Emperor, na nasa isang tabi, ay halatang handa na. Itinaas niya ang mahabang espada sa kanyang kamay. Katawan niya. Sa sandaling ito, ang napakasikip na banal na liwanag sa mahabang espada ay nagsimulang huminga at huminga ng sukdulan. Bagamat tila nasa kaawa-awang kalagayan ang Star Sword Emperor na ito at tila ba pinipigilan pa ni Zephyr, sa totoo lang, hindi naman siya mahina. Sa sandaling ito, sa harap ni Zephyr, isang malamig na liwanag ang sumilay mula sa kanyang katawan. Isang marka ng espada ang dahan-daang sumisid sa kanyang katawan. Ang sword focus na naunawaan niya ay may taglay na aura ng mga bituin. Sa bawat pag-atake niya, ramdam niya ang talas ng kapangyarihan ng mga bituin na dumadaloy. Kahit ang pinakamaliit na bakas ng kapangyarihan ng mga bituin ay sapat na upang mapalakas ang kapangyarihan nito. Habang gumagalaw siya, ang liwanag sa mahabang espada ay agad na naging malaki, at ang mga guhit ng pilak puting liwanag ay dumadaloy pataas at pababa. Gaya ng inaasahan sa Star Sword Emperor, naunawaan na niya ang tunay na diwa ng Power of Stars, kung bibigyan pa siya ng ilang taon, natatakot ako na ang lakas ng taong ito ay hindi mababa sa lakas ng ibang mga emperador. Dahan-daang nagbigay ng kanyang hatol ang isang eksperto. Lahat ng taong naruroon ay lubos na makapangyarihan, kaya natural lamang na mayroon silang paningin upang makita ito. Kabanata 12:12. Umuungol. Nang maramdaman ang kaunting enerhiyang parang bituin na nagmumula sa katawan ng Star Sword Emperor, bahagyang gumalaw ang mukha ni Zephyr. Sa sandaling ito, ang kanyang aura ay parang bahaghari. Ang kanyang figure ay marahas na gumagalaw. Umikot ang banal na liwanag sa kanyang mukha habang ang mga guhit ng kidlat ay sumisilip. Muling umindayog ang higanteng talon sa kanyang kamay. Mamatay. Isang mahabang alulong ang muling lumabas sa kanyang bibig.
Bigla, sa likuran niya, isang malawak na dagat ng dugo ang nagsimulang kumulo, at ang pulang dugong masamang dragon ay pumasok sa dagat, dala ang walang katapusang hangering pumatay. Patayin! Sabay na sigaw ng Star Sword Emperor at ni Yun Tianteng. Sa isang iglap, isang sinaunang figure ng multo ang lumitaw at agad na nag-iba sa isang nasa salat na bagay. Hawak nito ang isang malaking ace ng Primordial Emperor sa kamay nito at marahas itong iwinagayway, na nag-iwan ng isang malaking malalim na marka. May mga manipis na matalas na banal na liwanag ang lumitaw mula sa malalim na marka. Sa likod ng Star Sword Emperor, isang ilog ng mga bituin ang lumitaw at naging isang walang hanggang Milky Way, na umaagos palabas sa isang makapangyarihang paraan. Saan man ito magpunta, agad itong nagbabago. Sumabog ang kanilang mga aura at sumugod kay Zephyr nang may walang katapusang bangis. Sa pag-atake ng dalawang ito, maging si Zephyr ay hindi nang ahas na maging pabaya sa sandaling ito. Kung isa itong laban, maaaring wala siyang matatakot kahit kanino. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng kanyang 16 na kaliskis ng dragon ay kahanga-hanga, at mayroon pa siyang walang kapantay na blazing sunhail lightning. Gayunpaman, ang kombinasyon ng dalawang eksperto sa antas ng emperador ay bahagyang nakapagpabago sa kanyang ekspresyon. Lakas ng espada lumabas ka. Klang. Hawak ang higanteng pulang dugong espada sa kanyang kaliwang kamay at ang gininto ang espadang pandigma sa kanyang kanang kamay. Sandaling tila sumabog ang isang malakas na aura. Saan man siya magpunta, tila nakasara ang lahat. Ang Sword Force ay hindi lamang pinigilan ng isang uri ng kapangyarihan, kundi sinusuportahan din ng kapangyarihan ng orihinal na katawan, na may kasamang isang nakakapangilabot na tunog ng pagkapunit. Dumagundong. Dumagundong. Sa sumunod na sandali, sa ilalim ng gulat na mga titig ng lahat, nagsimulang manginig ang mga katawan ng dalawang eksperto sa antas emperador. Namutla ang kanilang mga mukha. Bang-bang. Sa dalawang nakakagulat na tunog ng banggaan, ang momentum ni Zephyr ay parang bahaghari. Ang pulang dugong masamang dragon sa kanyang kaliwang kamay ay talagang Iris sa malaking multo ni Yun Tianteng. Agad na napuno ng nakakatakot na enerhiya ng dugo ang hangin, at ang nakakatakot na lakas ng pagsabog ay kumalat din palabas. Boom! Sa Vold, nagsimulang gumuho ang kalawakan ng 12-dosenang metro. Isang malaking ulap na kulay dugo ang dahan-daang pumailanglang. Sa gitna ng malakas na pagsabog, ang malademonyong dragon na kulay dugo ay inihagis ang ulo nito patalikod at nagpakawala ng isang matinding ungol. Habang patuloy itong humahampas sa mga ulap, ang malalaking kuko ng dragon nito ay parang isang malademonyong bundok na Archean na kulay dugo na yumanig sa buong lugar. Pwede. Sa sandaling ang sinaunang multo sa likuran niya ay nadurog, isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Yun Tianteng. Sa sumunod na sandali, ang kanyang katawan ay halos gumuho na sa lakas ng malakas na pagtama ng malaking pulang dugong dragon. Umuungol. Kumukulo ang kanyang sinaunang enerhiya at patuloy niyang ginagamit ang kanyang sikretong kasanayan. Tila nakatakas ang kanyang figure sa isang iglap, ngunit siya ay talagang humiwa sa kalangitan at naglaho. Nako, Yun Tianteng. Sinusubukan mo akong lokohin. Hindi inaasahan ng Star Sword Emperor na tatakbo palayo si Yun Tianteng. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang lahat ng naruroon ay nagulat na ang isang marangal na emperador ay napakawalanjie. Gayunpaman, kumpara rito, isang matalas na intensyong pumatay ang tumama kay Star Sword Emperor. Kabanata 12:13. Bahagyang namula ang mga mata ni Zephyr. Hawak niya ang malaking espada sa kaliwang kamay at ang gintong espadang panglaban sa kanang kamay. Bigla silang nagtagpi-tagpi. Sa isang iglap, parang kidlat na sumiklab ang pula at gininto ang mga ilaw. Sa sandaling ito, ang kawalan ay umaalon at lahat ay nasira. Ang ilog ng mga bituin na iginuhit ng Star Sword Emperor gamit ang kanyang kanang kamay ay agad na umangat. Habang tumatawid ang malademonyong dragon na kulay dugo, sa isang kisap mata, ang orihinal na walang talo na ilog ng mga bituin ay tila tinamaan ng kidlat. Kasabay ng isang malakas na paglakas ng alon, tuluyan itong gumuho at nawalan ng laman. Buzz! Sa sandaling ito, mabilis na humiwa ang gininto ang espadang panglaban sa kanang kamay ni Zephyr. Tahimik blade.
Isang nakakatakot na sword chi na may dalang walang kapantay na matalas na puwersang panpunit ang mabilis na dumaan sa katawan ng Star Sword Emperor. Sa isang iglap, ang enerhiya ng espada, tulad ng banal na liwanag mula sa langit at lupa, ay marahas na tumakip sa kalangitan. Umuungol. Bumulwak ang mga bahid ng dugo mula sa katawan ng Star Sword Emperor. Ang kanyang katawan ay napunit ng nakakatakot na enerhiya ng espada, na nagpapakita ng isang patong ng puting kinang ng buto. Sa sandaling ito, si Star Sword Emperor, na nasa matinding sakit, ay hindi mapigil ang magpakawala ng matinis na ungol. Zephyr, wala kang kwalipikasyon para patayin ako. Kasabay ng isang nakakapangilabot na dagandong, sinubukan ni Star Sword Emperor na mabilis na iwinagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay at protektahan ang sarili gamit ang dagat ng espadang siki. Sa sandaling ito, kitang-kita na ang momentum ng Star Sword Emperor ay lubhang nabawasan, at siya ay nataranta. Malinaw na ang pagtakas ni Yon Tianteng ay nag-iwan sa kanya ng malaking epekto. Kung wala ang atake ni Yon Tianteng, natural lang na mas malalagay sa pressure ang kasalukuyang Star Sword Emperor kapag nakaharap niya si Zephyr. Emph. Isang malamig na sun goat ang pinakawalan ni Zephyr sa harap ng atake ng kabilang panig. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng banal na robe ng nagliliyab na araw at impyerno na kidlat. Sa harap ng dagat ng enerhiya ng espada ng kabilang panig, siya ay parang isang mabangis na dragon habang marahas niyang inihampas ang kanyang espada sa isang napakalakas na paraan. Rumble rumble. Taglay ang walang kapantay na banal na liwanag, ang pagtama ng espadang ito ay lubhang nakasisilaw. Sa unang tingin, tila pakiramdam niya ay naliligo siya sa mundo ng enerhiya ng sword. Nanginginig ang kanyang isipan, at hindi niya ito mapigilan. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng Sword Force. Sa tulong ng Sword Force na ito at ng mabangis na pagsabog ng Sword Focus, ang Sword Strike na ito ay sapat na upang mabasag ang mga kadena at matakpan ang espasyo sa lahat ng direksyon. Hindi. Sa wakas, sa harap ng mabangis na atake ng espadang ito, ang Star Sword Emperor ay nagpakawala ng isang matinis na sigaw na hindi maitago, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nagpakawala ng isang mapanglo na sigaw. Ito ay tuluyang nahati sa dalawang piraso, dahil sa talas ng mahabang espada, ang Star Sword Emperor ay direktang lumitaw sa nagngangalit na enerhiya ng sword. Kasabay ng isang tunog ng pagluha, ang mga mata ng lahat ay napuno ng hindi makapaniwala. Ito ang unang pagkakataon na namatay ang isang eksperto sa antas ng emperador. Swoosh! Hawak ang kanyang mahabang espada, buong pagmamalaking nakatayo si Zephyr sa gitna nito gamit ang isang kamay. Doon, ang kanyang mahahabang damit ay lumipad, at ang dugo ay patuloy na tumutulo. Para siyang isang Diyos ng demonyo, na laging puno ng masamang espiritu. Nanliit ang kanyang mga mata at kumislap ng isang pulang liwanag. Sandaling inilabas niya ang kanyang di magapi na momentum. Boom! Habang nagwawarak ang katawan ng Star Sword Emperor, naglaho rin ang kanyang buhay. Kaagad, isang kamangha-manghang sinag ng banal na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan at walang awang sumanib sa likod ni Zephyr. Umuungol. Banal na liwanag. Matapos patayin ang Star Sword Emperor, direktang nilamon ni Zephyr ang kanyang Divine Light. Ang Divine Light ng isang eksperto sa antas ng emperador ay lubhang siksik. Bagamat hindi ang Star Sword Emperor ang pinakamakapangyarihang emperador, tiyak na hindi rin siya ang pinakamahina. Kabanata 12:14. Ang banal na liwanag sa kanyang katawan ay umabot na sa antas na hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Dumagundong. Dumagundong. Lumitaw ang trono. Sa ibabaw nito, isang figure na nakasuot ng sinaunang baluti pang digma ang dahan-daang lumitaw. Sa sandaling ito, ang kidlat sa paligid ng figurang ito ay umabot na sa limitasyon nito. Malinaw na ang multo na nabuo ng banal na liwanag ni Zephyr ay malinaw na may kapangyarihang kontrolin ang kulog at kidlat. Matapos masipsip ang banal na liwanag mula sa likuran ng Star Sword Emperor, ang multo sa likod ni Zephyr ay lumalakas din. Sa sandaling ito ay mahigit 30 metro na ang taas. Kung ito ay pagsipsip lamang, ang banal na liwanag sa likod ni Zephyr ay lalampas sana sa hindi bababa sa 40 metro. Gayunpaman, naramdaman niya na ang multo sa likuran niya ay lumalakas at mas yumiikli.
Ito ang dahilan kung bakit ang anino sa likuran niya ay mahigit 30 metro lamang ang haba. Isang lalaki at isang multo. Habang nakatayo siya roon, biglang sumabog ang isang walang kapantay na aura, na parang gumuguho ang langit at lupa. Sa sandaling ito, tahimik na nakatayo roon ang lahat. Kahit sa harap ng katawan ng Star Sword Emperor, walang nang-ahas na hawakan ito. Alam ng lahat na sa sandaling ito, si Zephyr ay hindi na isang nilalang na maaari nilang kalabanan. Nakipaglaban siya sa dalawang emperador ng mag-isa, at kaya niyang patayin ang isa at takutin ang isa pa. Base lang sa puntong ito, sapat na si Zephyr para hamakin ang lahat. Rumble. Sa ibabaw ng kawalan, patuloy na kumikislap ang mga sinag ng banal na liwanag. Unti-unting kumalat ang mga bahid ng dugo sa kalangitan. Kumakalat pa rin ang nakakatakot na aura na dulot ng labanan sa pagitan ni Zephyr at ng Star Sword Emperor. Mga munting hininga na kayang yumanig sa kalangitan ay patuloy pa ring umaagos ng malakas sa mga marka ng dugo. Ito ang mga dugong iniwan ng Star Sword Emperor sa kawalan bago siya namatay. Kahit mamatay ang isang eksperto sa antas ng emperador, ang makapangyarihang kagustuhang militar ay hindi mawawala. Ang dugo ay naipon at naging maliliit na piraso ng kagustuhan ng kalaban. Ang bawat bahid ng dugo ay sapat na upang punatin ang isang buhay na nilalang. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zephyr habang hinarap niya ang kahangahangang anyo na matagal nang pumailanglang sa kalangitan. Ang kanyang mahabang damit ay dahan-daang iniwagayway. Kaagad, ang lahat ng kahangahangang anyo ay napigilan ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Pagkatapos ng isang matinding labanan, muntik nang lumabas ang espiritual na dugo ni sa kanyang katawan, at ang kanyang tunay na enerhiya ay patuloy na tumataas na parang bato. Kakarating lang niya sa kalahating hakbang patungo sa espiritu, ngunit ngayon ay malinaw na malapit na siyang gumawa ng isa pang tagumpay. Ang pakikipaglaban talaga ang pinakamabilis na paraan para umunlad. Dahil sa pakiramdam na ang nabuo ang enerhiya sa paligid niya ay halatang bumubuti na, lihim na natuwa si Zephyr. Swoosh! Habang lumilitaw ang figure, ang Nine Netherbird ay naging kasing laki na ng isang palad at lumitaw sa balikat ni Zephyr. Sa sandaling ito, ang lalaking ito ay nakabawi na rin ng kaunting primordial energy nito. Sa sandaling ito, elegante nitong inaayos ang mga balahibo sa katawan nito. Hindi inaasahan na ang lakas mo sa pakikipaglaban ay talagang nakakagulat. Kahit ang Nine Netherbird ay nagulat nang makita si Zephyr. Total, malinaw naman ang tungkol sa cultivation ni Zephyr noon. Sandali pa lang ang panahon mula nang magkaroon ng ganito katagal na pag-unlad si Zephyr. Hindi ito kapani-paniwala. Lahat ng ito ay dahil sa tulong mo. Bahagyang ngumiti si Zephyr at sinabing. Mabilis na lumipad ang kanyang figure. Sa sandaling iyon, ang Star Sword Emperor ay naging isang napakalamig na bangkay. Gaya ng inaasahan sa isang eksperto sa antas ng emperador. Ang Star Sword Emperor ay mayroon palang 3 singsing na pangimbak. Sa harap ng mga galaw ni Zephyr, kahit na maraming eksperto ang may sakam at gaaman na ekspresyon sa kanilang mga mukha at matapang na nakatingin sa 3 singsing na nasa kanyang mga kamay, sa sandaling ito, wala ni isa sa kanila ang mga hanggal. Hindi nila lubos na alam na ang tila mahinang binata sa harap nila ay may nakatagong kapangyarihang parang Diyos ng demonyo sa kanyang katawan. Boom! Habang sinusubukan ni Zephyr na buksan ang singsing na ito at maingat na suriin ito, bigla na lamang, isang nakakatakot na daloy ng enerhiya ng dugo ang lumabas mula sa espasyong ito. Ang amoy ng dugo ay napakasariwa. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang isang uri ng baliw at uhaw sa dugong masamang aura na direktang kumalat sa paligid. Anong nangyayari? Nang maramdaman ang matapang na amoy ng dugo, hindi napigilan ni Zephyr ang bahagyang pagbabago ng mukha. Ang aura na ito ay nakakatakot at napakasama, na parang isang masamang demonyo ang gumapang palabas ng kalaliman. Boom! Bago pa man makapag-react si Zephyr, bigla na lang may lumitaw na malakas na tunog ng friction sa kawalan. Ang boses ay agad na pumutol sa mga kadena at lumitaw sa kalangitan. Isang payat at puting kuko na may buto, na daan-daang metro ang haba, ang lumitaw na parang isang puting bundok na may buto. Ay! Umuungol. Sa isang kisap mata, maririnig ang mga kaawa-awang tili na umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Iyan ang matinis at mahiyain na mga tinig ng lahat ng nilalang.
Ah! Biglang nagpakawala ng isang matinis na sigaw ang isang eksperto. Ang Whitebone Claw, na daan-daang metro ang haba, ay biglang lumitaw sa harap ng eksperto. Ang puting kuko na may buto ay kasing talas ng pinakamatalas na demonyong espada. Ang puting liwanag nito ay may dalang maputlang uhaw sa dugong pagbabago-bago. Nagsimulang lumaban ang eksperto gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit ang kamangha-manghang kapangyarihang ipinakita niya ay sa isang iglap lamang ay pilit na winasak tungo sa kawalan. Puff! Matapos malipol ang enerhiya, ang katawan ng kabilang panig ay malakas na napunit ng buto ng daliri mula sa puting kuko sa isang kisap mata. Kasabay ng lumilipad na sariwang dugo, ang kaawa-awang tili ng kabilang panig ay lumabas mula sa kanyang bibig. Swoosh! Sa bahagyang pagkamangha ng mga mata ni Zephyr, ang puting kuko na may buto ay parang isang tuyong disyerto. Habang bahagyang gumagalaw ang mga buto ng daliri, ang katawan ng malakas na lalaki ay agad na sinipsip at naging isang supot na balat. Dugo. Gusto ko ng dugo. Mga alon ng malungkot at malamig na mga boses, parang isang matalas na talam, na tumagos sa puso ng mga tao. Dahan-daang kumalat ang lugar na ito ng paglaya, na para bang ang boses na ito ay nagmula sa kailaliman ng impyerno, at mas lalo itong parang isang kataas-taasang Diyos ng demonyo na unti-unting iminumula ang mga mata. Napakalaki at walang katapusan ng Whitebone Claw. Nagmula ito sa kailaliman ng kawalan. Walang nakakakilala sa tunay na may-ari nito. Ang matatalas na kuko ay uhaw sa dugo, at kasabay ng nakakatakot na tunog, ito ay nagdudulot ng panginginig sa puso ng isang tao. Parang hindi ako komportable. Mahinahong sabi ng Nine Netherbird. Hindi nagsalita si Zephyr, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang seryoso. Kakaiba ang espasyong ito sa ika-10 antas. Sa sandaling ito, tila may isang pambihirang lalaki na nagising.